Alam mo ba, noong 1992, may isang lalaki na nag-quit ng stable job para magbenta ng flavored French fries. Sa isang cart sa mall, maraming kasabi, ay nako, katangan yan, nako, puro fries, sino bibili niyan? Ang puhunan, 150,000 at alam nyo ngayon, sila na po ay may over 2,000 stores sa 15 countries and simpleng cart na yon naging isa sa pinakamalaking Filipino brand sa mundo ng franchise. Paano yan? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pabansang wealth coach. Ngayon, pag-uusapan po natin ang kwento ng Potato Corner. Isang negosyo nagpatunay na hindi mo kailangan ng malaking puhunan para ikaw ay gumawa ng malaking brand. At mas matindi, ang founder na ito ay nagsimula bilang isang janitor. One time na interview ko sa aking YouTube channel, ang founder, one of the founders of Potato Corner, si Joe Magsaysay or Joe Mag. Noong 1983, working student po siya at siya po ay naging janitor sa Wendy's. At kinento nga niya sa akin na natutulog na nga siya sa karton mismo sa loob ng store. So pumasok siya bilang management training, umangat at nakaabot sa kanyang pagiging isang manager. Pero feeling niya may kulang. Kaya kailangan din niya ng ika nga ay lumakin ang kanyang income kasi lumalaki ang pamilya. Noong 1992, nakakita siya ng opportunity. Nakita niya yung French fries, ang pinakamalakas na benta sa loob ng kanilang store. So kasama ng kanyang partners, naghanap sila ng simpleng idea. At during that time, meron siyang kapartner na meron ng flavored popcorn business. Doon nagkaroon ng insight si Joe na sinabi niya, kung pwede yan sa popcorn, bakit hindi natin lagay sa fries? Kasi fries, asin lang nilalagay. So because of that idea, nanghiram siya ng 150,000. At unang store na binuksan nila, SM Mega Mall. At sa loob ng 30 araw, nabayaran po agad ang utang. Dito po, nagkakaiba po ang Potato Corner. Hindi sila naghintay na talagang malaki ang puhunan. Hindi sila naghintay na talagang may proof of concept na ginamit nila yung kanilang experience. Yung experience nila, number one, nasa food service business siya. Yung isang partner niya, meron ng raw materials about flavoring. Dinagay lang nila sa French fries. Genius. Not only that, ginamit nila yung system, the power of franchising. From one cart, di ba, naging 2, from 2, naging 3, at lumaki na lumaki. At nang dahil doon, sa loob ng 2 years, nagkaroon sila ng 70 stores. So kung i-breakdown po natin, if you're an entrepreneur out there and wanna be entrepreneur, let's break down. Anong matutunan natin? Number one product done perfectly. Napakasimple idea. Wala nga silang machine taga-shake. Ang taga-shake nila yung manual. Tapos not only that, consistent ang lasa, madaling i-train, madaling i-scale. Ay naku, kung makikita nyo talaga, one core product pero iba lang flavoring. Di ba? Hindi paramihan ng produkto ang laban eh. Pagalingan ng execution. Number 2, nag-umpisa sila sa tiwala. Unang franchises na kaibigan at pamilya. Di ba? Sa matter of fact, inutangan nila 150,000. Kakilala na rin, kapamilya rin nila. Kaya nga, gumana. Mas mabilis ang feedback. Tapos, not only that, may tiwala. Number 3, ito yung pinakamatindi. Alam nyo ba, nung sila po ay nag-uumpisa, doon po rin nagkaroon ng crisis. Yung 1997 Asian Financial Crisis. Yung dumoble po in dollar. Pero during that time, they used the crisis as an opportunity. Hindi sila tumigil, nag-adjust, nag-aral, inayos pa yung sistema, at nung bumalik po sila, lalo silang lumakas. Not only that, ang pinakamatindi niyan, yung international expansion nila. Noong 2006, may isang Indonesian student na gustong dalhin ang Potato Corner sa bansa nila. Una, hindi pa sila ready, pero kinulit sila. At nung nabigyan ng chance, nako, ayan na, nag-work. And the rest is history. Diba? Minsan yung opportunity dumarating kapag hindi pa masyadong handa ang iyong sistema at may nangungulit talaga. Kaya kung gusto mo magsimula o palaguin ang iyong negosyo pero hindi mo alam paano, no, wag na kayong maghirap. Meron akong guide na ginawa called My Negosyo Diary. Ito tutulungan ka kung paano talagang linawin yung idea mo, alamin yung target market mo, yung business plan mo, at iwasan mo yung mga maling ginawa na ng mga ibang entrepreneurs. If you want to know more, nasa link lang siya nasa baba. Now, let's go back to Potato Corner. Alam mo, ang totoo, hindi nanalo ang Potato Corner dahil masarap ang fries nila. Number 1, nanalo sila dahil sila ang nauna. Number 2, napakasimple ng idea. Number 3, mabilis mag-expand dahil sa franchising. Kaya alam nyo ba, ang latest, noong 2022, binili na po ng Shakey's ang Potato Corner. Imagine mo, from 150,000 na puhunan na inutang, ngayon billion peso deal na. Mula janitor
mentor, naging founder, hanggang naging successful at ngayon nagkaroon ng exit. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, baka meron ka rin isang magandang potato corner idea na hanggang ngayon hindi mo pa ini-implement. Malay mo itong simpleng idea mo ngayon. Diba? Ito ang magpapaunlad, magpapa-atsenso at magpapayaman sa iyo. Kaya huwag mo nang hintayin. Hindi ka bukas mag-uumpisa kundi ngayon din. At kung if you are out there, you want me to personally guide and coach you, okay, sa iyong business journey, just type coach in the comment section. Padadalang kita ng link to see if we are a fit for me to coach you. So mga kapatid, next time kung bumili ka ng potato corner, huwag mo lang tikman ang fries. Tignan mo ang business model. Isang simpleng setup, isang malinaw na produkto, isang sistema na kayang ulit-ulitin. Dito mo makikita ang mga malalaking negosyo ay nagsisimula lang sa simple na idea na ginawang tama. At baka yung simpleng idea mo ngayon ang magpapayaman sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.